Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-15 ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at ang mga Filisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalo ang Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ng matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti, kunin natin sa silo ang kaba ng tipan, baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaba ng tipan at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Hofni at Phineas. Ang mga Israelita ay napasigaw sa tuwa nang idating ang kanilang kampo ang kaba ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo. Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaba ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaba ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Hofni at Phineas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayoy iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayat, hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami, kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito'y mga hentil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami huwag mong pagkublihan, huwag magtago sa amin. Ang pangamba namit hirap ay huwag mong lilimutin. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Aleluya, aleluya. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may isang ketunging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di, nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kaninuman, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, magandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari.
Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buwat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.